Hindi naman duwag kundi sumusunod lang. Yan ang depensa ni VP Sara. Dahil bloodbath man anya ang kanyang hanap sa impeachment trial, iba ang gusto ng kanyang mga abogado. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Gusto ko ng bloodbath. Pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Bloodbath pa rin ang nais mangyari ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Pero handa raw siyang respetuhin ang opinyon ng kanyang lawyers. Kaya answer ad cautelam ang kanilang isinumite sa Senate Impeachment Court bilang tugon sa writ of summons. Matatanda ang sinabi ni House Prosecution Panel spokesperson Attorney Antonio Bucoy na hindi ito ang kanilang inaasahang klase ng bloodbath. Ito yung tinatawag na wagging the dog, na mas pinapalitaw na mas importante ang procedure kesa constitutional law and principles, substance. Ang importante is the substance. Those who cannot address the substance, they rely on technical procedures, which is what she did here. Paliwanag ng bise, Ako yung client. May sarili akong gusto. Meron akong mga abogado. Siyempre nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila. As a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. pinangalanan na ng VP si Michael Poa bilang official spokesperson ng kanyang depensa. Isa rin si Poa sa miyembro ng 16-man defense team. Sa kaso naman ng kanyang ama sa ICC, buwineltahan niya ang pagharang ng prosecution sa request for interim release ni FPRRD. Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. Flight risk daw ang dating Pangulo ayon sa ICC prosecutor at malakas pa rin ang impluensya dahil bukod sa nanalong mayor ng Davao City, Vice President din ang kanyang anak. Sagot ng VP, My power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release ay wala tayong say doon. 2 bansa raw ang handang kumupkop kay FPRRD pero hindi naman ito nabanggit ng bise. Pero nauna niya nang sinabi sa Melbourne, isa ang Australia sa mga bansang tinitignan ng kampo ng dating Pangulo kung sakali mang payagan ang kanyang interim release. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.